At sino pa aminado, minsan, late na nating ma-realize na kahit pala yung mga tinulungan mo, pagtanda mo, pwedeng hindi ka na tulungan. Alam niyo po, minsan, ang pinakamatindi rito, minsan late na natin nare-realize na pwede pala tayong mag-isa pagtanda natin. What does it mean? Una, wag mong susubukang tumanda ng walang pera. Sa mga kapwa ko po magulang at sa mga magiging magulang, sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na hindi ka man lang maalalang abutan ng mga anak mo. Sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yon, yung hindi ka man lang maalalang abutan ng mga anak mo na pinag-aral mo, kinalinga mo, pinagbuhusan mo ng panahon mo. Sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na maalala ka't hindi ng mga anak mo. At sinisiguro ko sa iyo, sobrang sakit yung point na parang pulubi ka na nanlilimos sa mga anak mo. Gugustuhin mo pa at baka sabihin mo pa na sana hindi na ako tumanda. Sa isang magulang na nagmumukhang kawawa sa kanilang mga anak, mas hihilingin pa na hindi na sana siya tumanda. Sobrang sakit na dumating sa point na para kang pulubi na nanghihingi. Hindi lang ng pera, o hindi ng panahon, pagmamahal sa iyong mga anak. Kaya nga, again, wag mong susubukang tumanda nang wala kang pera. Kung ayaw mong magmukhang kawawa at maiwan sa isang tabi pagdating ng panahon. Ikalawa, wag mo nang subukan na sa sarili mo pang karanasan matutunan kung gaano kahirap tumanda ng walang pera. Sino po naniniwala, pwede ka namang matuto sa karanasan ng iba? Totoo po ba yun? At sino naniniwala, pwede ka namang hindi masaktan sa pagdadamot ng mga kamag-anak mo? Kung matututo ka na doon sa mga nasaktan, sa kanilang karanasan, sa kanilang kamag-anak, pwede mo nang hindi maranasan yon. At sino naniniwala, pwede ka namang hindi masaktan sa hindi pagtulong ng isang anak kung ngayon pa lang matututunan mo ng paghandaan ang iyong pagtanda. Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Expect less sa pagtanda mo mula sa ibang tao, but prepare more para sa sarili mo, para sa pagtanda mo. Para nang sa ganon, mas less ang frustration, ang disappointment sa dapit hapon ng buhay mo. Lahat tayo darating doon sa dapit hapon ng buhay. Totoo po ba yun? Sino rito ayaw nang dumating doon? Hanggang diyan ka na lang. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, darating tayo doon sa ganong point ng ating buhay. At kinakailangan maunawaan natin yung mga reality ng buhay na ito para mas maging less yung mga disappointment, yung pain, doon sa pagdating na yon ng stage sa ating buhay. At higit sa lahat para maiwasan mo yung magmukha kang kawawa at hindi mo ma-enjoy yung mga huling panahon ng buhay mo. Now, the question is, paano nga ba hindi magmumukhang kawawa at mai-enjoy ang pagtanda? Sino po rito? Gusto niya hindi siya magmukhang kawawa pagtanda niya at ma-enjoy niya yung senior years ng kanyang buhay. Alam niyo po, unang-una, ngayon pa lang humanda ka na pwede kang mag-isa pagtanda mo. Totoo po ba? Sobrang sakit sa isang magulang na mag-isa sa pagtanda. But sino naniniwala, mas mahirap yung umasa kang hindi ka mag-iisa pagtanda mo, pero nangyari. Totoo po ba yan?
Mas masakit yung naniwala kang hindi ka mag-iisa pagtanda mo, pero nangyari siya at mas mahirap tanggapin na mag-iisa ka pala pagtanda mo. That's the point. Una, pagtanggap mo pwede kang mag-isa pagtanda mo, mas may enjoy mo senior years mo at less unbitter feelings. Sino po naniniwala? Sobrang sayang ang mga natitirang panahon sa journey mo kung pupunuin mo pa siya ng pagtatampo sa mga taong nakalimutan kang samahan sa pagtanda mo. Totoo po ba yan? Masasayang. Sobrang sayang yung mga panahon, nandoon ka na nga sa senior years mo, pupunuin mo pa ng hinanakit sa mga taong hindi ka sinamahan, sa mga anak na hindi ka binigyan ng panahon, sa mga kamag-anak na pinagdamutan ka, sa mga anak na hindi ka binigyan o hindi ka inaruga. Sayang ang panahon. Wag na nating sayangin yung mga panahon natin na pupunuin pa natin ng hinanakit. Kung hindi ka binigyan ng panahon, matutong tanggapin yung reality. Kung hindi ka inaruga, tanggapin mo na lang yung katotohanan na hindi ka gustong arugain. Kung hindi ka sinamahan, tanggapin mo na lang yung realidad na ayaw kang samahan. Mas less yung bitter feeling sa atin kapag katanggap natin na pagtanda ko naman, pwede naman ako talagang mag-isa. Hindi mo mapipilit ang kahit na sinong tao sa buhay mo na samahan ka sa pagtanda mo. Pero pwede mong piliin na maging malaya dun sa bitter feelings dahil hindi ka sinamahan at pinahalagahan ng ibang tao. Now, another thing, alam niyo po, sa halip na mapuno tayo ng tampo sa mga nang iwan sa atin o sa mga nang iiwan, i-enjoy mo na lang yung mga natitirang panahon mo kahit may nang iiwan sa'yo. Sa halip mapuno ka ng tampo doon sa mga nagdamot sa'yo, i-enjoy mo na lang anumang binibigay ng Diyos sa'yo ngayon. At sa halip mapuno ka ng tampo sa mga anak na hindi ka sinamahan sa pagtanda mo, i-enjoy mo na lang ang pag-iisa mo kasama ang Diyos. Ikalawa, pagtanggap mo pwede kang mag-isa pagtanda mo, mas nagiging grateful ka sa mga pinahiram ng Diyos na tao sa journey mo. Totoo po ba? Lahat naman ng tao sa buhay natin pahiram lang. Niniwala po kayo doon? Yung magulang mo, yung anak mo, yung asawa mo, lahat yon pahiram lang ng Panginoon. So ano ibig sabihin dito? So kung hindi ka man samahan hanggang sa pagtanda mo ng pamilya mo, ipagpasalamat mo na lang yung mga maigsing panahon na nakasama mo pamilya mo. Kung hindi ka man nasamahan hanggang sa pagtanda mo ng mga kamag-anak mo, ipagpasalamat mo na lang yung maigsing panahon na nakasama mo yung mga kamag-anak mo. At kung hindi ka man nasamahan hanggang sa pagtanda mo ng mga anak mo, ipagpasalamat mo na lang na kahit yung maigsing panahon na nakasama mo yung mga anak mo. Gaya po ng nabanggit ko, hindi naman talaga nangyayari madalas na yung nakasama mong nagsimula sa buhay hanggang sa huli, kasama mo. Another thing, ngayon pa lang, ipagtabi mo na ng pera ang pagtanda mo. Huwag ka lang humanda na pagtanda mo pwede kang mag-isa. Ngayon pa lang, ipagtabi mo na ang pagtanda mo. Alam niyo po, bilang magulang, sobrang sakit na iparamdam sa'yo na pabigat ka. Totoo po ba yun? Nangyayari ba yun? Na may mga anak, ang ipinararamdam sa kanilang magulang, pabigat sila. Totoo ba? Sobrang sakit bilang magulang na nagtuturo-turuan ang mga anak mo kung sino yung kukup-kup sa'yo. At totoo po ba bilang magulang, sobrang sakit na yung mga anak mo kung saan-saan kumakain ng mga masasarap, pero minsan ikaw,
wala kang makain. Masakit ba yon? Sobrang sakit nun. What's the point? Una, pag nakikituloy ka na at umaasa ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gusto. Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo at nakikituloy ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan. Totoo po ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pwedeng hindi ka magdamdam. At hindi pwedeng hindi ka mag-isip na umalis. Ang problema, kung wala kang pera, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin?